I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Alam niyo mga beswa. Ito si Secretary Gadon, natatawa talaga ako sa kanya. Alam niyo kung bakit? Gusto niya talaga mag-resign si Sara Duterte. At saka isa, gusto niya tumakbo sa pagka-Pangulo 2028. Natatawa talaga ako sa kanya. Alam niyo mga beswa. Alam niyo naman si Atty. Gadon, pagdating kay PBBM, talagang todo suporta yan eh. Ito kasi pag nagsalita ito, may halong pang-aasar. Mabuti nga natanggal sa kanya yung mga sinasabi niyang BO-BO no? Pero yung mga banat niya kasi, may slightly talagang tago sa puso. Ma-hurt ka talaga no? Guys, para kompleto detalyado, panoorin niyo kung bakit gusto niya tatakbo si Sara Duterte, But sa inyo mga Marcos loyalists and supporters, Filipinos and OFW, hello. Panoorin nyo ito. Ano guys, ang kapalagayan nyo? Palagay ko. Hindi makapalagay ito si Secretary Gadon. Eto na. I suggest that VP Sara Duterte should resign and not wait for the impeachment trial to proceed. Kailangan mag-resign siya para pwede pa siyang tumakbo sa 2028 for presidential elections. Gustong-gusto ko siyang tumakbo kasi gusto ko silang mapahiya na talagang wala naman talagang boto ang Duterte. Masyado lang sila nag-claim na number one, mga ganyan. Pero actually, hindi. Walang boto ang Duterte. Hindi enough yung boto nila para magluklok ng presidente sa Malacanang. In 2016, kaya lang nanalo si former President Rodrigo Duterte is because dinala siya ng mga Marcos loyalist, ng Ilocanja. Kung wala yon, wala siyang boto. Konting-konti lang naman ang boto ng Davao at saka ilang mga probinsya ng Visayas. Pero hindi enough yun na makakapag-elect ng president. Bakit namin sinuportahan si Duterte noong 2016? Kasi no choice. Walang choice. Alam mo ang iboto si Marojas or si Binay or si Grace Poe. Mga dilawan yan. Noong mga time na yun, mga rabid yellows yan. And si the late Miriam Santiago naman, alam naman namin na talagang matindi na ang karamdaman. Kaya nung nangako si Duterte na ipapalibing niya si former or the late President Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani, di doon na lang napunta yung suporta namin. No choice. Walang iba na pwedeng iboto. Ngayon, in 2021, nagpakondak ng survey ang Malacanang sa mga congressman. Nagpakondak sila ng mga internal survey sa mga distrito nila. At doon ay lumabas na ang number one na may malayong agwat sa percentage ay number one ay si BBM. At sumunod si Madam Leni Robredo. At ang pangatlo ay si Isko. Pang-apat lang, number 4 lang si Sara, napakalayo ng kanyang percentage. Hindi ito isang probinsya o isang lugar lang napakalawak ng mga survey na ito ng mga congressman. Kaya ako nalaman, kasi napakarami kong mga kaibigan mga congressman, nagkukwento sila sa akin, sinasabi nila yung resulta. Kaya ganon. Kaya nga, talagang hindi na tumakbo si Sara for president kasi alam nila walang panalo. Kaya sila ay hindi na tumakbo ng presidente. Yan ang nangyari noong 2021 and 2022. Kaya para i-claim na tatakbo sa 2028 para maging presidente, napakalayo niyan. That is why I want her to resign now so that she can run in 2028. We will be proven right na walang boto enough to put her in Malacanang as president. Walang boto.
The mere fact na yung mga maisog rallies nila, nilalangaw. Mas marami pang nanonood sa gay beauty contest kaysa sa maisog rallies. Kasi wala naman talaga silang tao, wala silang suporta. So, yun mga kababayan. Narinig yun? Si Secretary Gadon. Ano po? Natatawa talaga ako sa kanya mga beswa. Well, sa isang banda naman, may punto naman talaga siya. Para ma-prove na talagang malakas si Sara, no? So, she need to resign para makatakbo siya sa 2028. And then, we will see. Kung talagang makukuha niya ang majority. Kanya lang, ang problema, sarot siya sabihin, samot-sari yung kanyang issue sa confidential fund, involving sa debt, double debt squad, yung tukhang, marami pang iba, mga kababayan. Yung banta niya sa Pangulo, doon pa lang masasabi mo, ang mga tao, aayawin talaga siya. Ngayon pa lang, yung issue sa kanyang pamilya, no? Especially sa kanyang ama, about doon sa war on drugs, sa EJK. Matindi po yun. Alam po natin, ang majority ng Pilipino, ayaw nila ng ganun. And of course, guys, yung issue pa sa West Philippine Sea, na alam natin, hindi siya nagre-react, wala siyang pake, no? Minsan, hindi po natin nakita na talagang may concern. Wala si Pangulong Marcos Jr. lang po, no? Ang may concern. Alam po natin yan. Pinaglalaban niya po yan. And of course, the rest ng majority ng Pilipino, talagang ayaw nila na mawala ang West Philippine Sea. Yung yung Ayungin Shoal, sa atin po yun. No? Sakop ng economic zone natin. Marami pang iba. So, dito sa sinabi ni Secretary Gadon, talagang sobrang natatawa ako kapag siya talaga, no? Talaga. Well, anyway, mga kababayan, saludo tayo kay Secretary Gadon. Simpleng tao lang yan, pero pag bumira, talaga naman, ma-hurt ka parang may katotohanan naman talaga. So, ngayon, nalalaman nyo mga best, na si Digong, pangako niya po yung pagpapalibing kay Apo Lakay. Malinaw po yan, no? So, walang utang na loob ang mga Marcos sa Duterte. Bagkus ang Duterte ang may utang na loob sa mga Marcoses. Kasi nga, binoto nga yan kaya nga naging Pangulo. So, dahil dyan guys, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Bye. And, babush! God bless, Philippines!